Lumapag na sa Geneva, Switzerland ang Air Force One sakay si US President Donald Trump bago tumungo sa French resort town ng Evian-les-Bains kung saan gaganapin ang 3 araw na G7 summit na pinangungunahan ni French President Emmanuel Macron. Dumating si Trump sa summit matapos ipahayag ang framework agreement sa pagitan ng Estados Unidos at Iran na layuning tapusin ang mahigit 3 buwang digmaan sa gitnang silangan. Ayon kay Trump, malaking hakbang ang kasunduan hindi lamang para sa rehiyon kundi para sa buong mundo. The Iran deal that we made is going to bring a lot of success to the world. Kabilang sa mga inaasahang bunga ng kasunduan ang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz. Nakatakdang talakayin ng mga pinuno ng G7 ang mga hakbang para sa pagpapatuloy ng kapayapaan sa gitnang silangan at ang posibleng pagtulong sa paglilinis ng mga mina sa Strait of Hormuz upang maibalik ang normal na daloy ng kalakalan. Maliban sa US-Iran deal, inaasahan din ang pagdalo ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa Martes upang hikayatin ng world leaders na magkaisa sa pagtulak ng kapayapaan sa digmaan sa Ukraine. Dadalo rin sa summit ang mga pinuno ng Egypt, Qatar, United Arab Emirates, Brazil at India bilang mga imbitadong panauhin ng France. Samantala, sinalubong naman ng malawakang protesta ang pagbubukas ng summit. Tinatayang aabot sa 20,000 ang nakilahok sa mga rally sa Geneva, Switzerland, kung saan nagtipon ang mga environmental groups, feminist organizations, pro-Palestinian activists at mga anti-globalization movements. Bagamat nagsimula ng mapayapa ang pagkilos protesta, nauwi ito sa sagupaan matapos magbatuhan ng mga bote, paputok at iba pang bagay ang ilang demonstrador at mga pulis. Gumamit naman ng tear gas at water cannon ang mga otoridad habang ilang gusali ang napinsala at may sasakyang nasunog malapit sa protest route. Dahil dito, libu-libong pulis at sundalo ang ipinakalat ng France at Switzerland upang tiyaking ligtas ang pagdaraos ng G7 summit na magpapatuloy hanggang June 18. Marie Peñaranda, humahataw sa balita ngayon.